Kung nakikita niyo po yung title po ng ating pagbubulay-bulayan po natin, makibukas po tayo sa Aklat ng mga Kolosas, chapter 1, verses 5 and 6. Ayan, ang title po ng ating pagbubulay-bulayan, salamat po sa ating Panginoon, ang walang kaduda-dudang prutas ng Ebanghelyo. Samahan niyo po akong basahin muna. Ang sabi po dito, dahil sa pag-asang makakamtan ninyo na inihanda para sa inyo doon sa langit, nalalaman ninyo ang tungkol sa pag-asang ito na ipinangaral sa inyo, ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na dumating sa inyo. Ito'y lumaganap at nagdadala ng pagpapala sa buong daigdig, tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig at maunawaan ninyo ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Ayun po, ang walang kaduda-dudang prutas ng Ebanghelyo. Yun po, yung Ebanghelyo po kasi ito po ay mayroon pong prutas. Ito po, may bunga. No? Ito po ay hindi mo natin maki-question sa mga buhay po natin. No? Pag nakita po natin ito sa mga buhay po natin, masasabi po natin na yan ang tunay na prutas ng Ebanghelyo. Saglit po tayong manalangin. Panginoon, amin pong Ama sa langit, maraming pong salamat sa napakalaking awa at kabutihan mo po sa amin. Salamat po, Ama, sapagkat hindi po kami kinakailangan bula, hindi po kami kinakailangan lito ang mga pag-iisip po namin dahil itinuro niyo po sa amin ang iyong mga salita. Salamat po sapagkat ipinakita niyo po sa amin kung ano po ang aming mga priority sa buhay. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi na po kami mga tagalupa. Ang sabi mo, Panginoon, kami po ay mga tagalangit. At ang tunay po naming pinuno ay yung pinuno na makapangyarihan sa lahat. Pinakadakila sa lahat ng mga pangalan. Yan po ang aming Panginoong Diyos. Salamat po, Ama. Samahan niyo po kami at ang iyong banal na Espiritu sa pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Panginoon, nawa po ang kalooban niyo po ang masunod sa gabi nito. Pinagkakatiwala po namin ito sa iyo, Ama, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Ayan, ano ba? Tayo ngayon ay nasa portion po. Kung naaalala niyo po, kung nasusubaybayan niyo po yung ating mga pagbubulay-bulay, nandito po tayo sa section ng Thanksgiving, na section po na part ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas. Medyo nagtagal po tayo dyan. Kung mababalikan po ninyo, kung nakakasubaybay po kayo, no, salamat po sa Panginoon. Meron po kasi akong dalawang dahilan. Meron po tayong dalawang dahilan kung bakit po tayo tumututok po dyan. No? Pinupuri ko po ang Panginoon. No po? Unang-una po, gusto po natin magkaroon ng isang klaro, no? At maliwanag na kaunawaan tungkol sa Ebanghelyo. No po? At wag po natin kalimutan na isa po sa main purpose na sinulat ni Apostol Pablo, yung mga sulat po na yan ay inaatake po kasi sila ng mga false teachers. Yan po yung main purpose po niya. No? Nais po niya na ma-establish itong mga mananampalataya dito sa iglesia ng Kolosas. No? Gusto niya na maproteksyonan po sila doon sa mga umaatake ng mga false teachers po doon sa kanila pong iglesia. At sige po, no? Yan po, no? Yung basa po natin yan, in English ko lang po yan para po makita po natin. Yun nga po, gusto niya po kasi na mabigyan sila ng
yung kanilang paniniwala tungkol sa Ebanghelyo. At marami na po tayong nakita dyan tungkol sa Ebanghelyo. Yung paraan po ni Apostol Pablo, napaka-husay na po ng kanyang pamamaraan nung in-explain niya po ang Ebanghelyo, yung gospel po ng Panginoon. Dinaan niya po ito sa mga practical na pamamaraan. Baga simple. No? Iba kayong kanyang pong approach. Of course, hindi po simple yung Ebanghelyo. No? Ang context po nung sinasabi ko po ang simple po ng kanyang sinabi tungkol sa Ebanghelyo. Para po maintindihan po natin, gaya po ng sasabi ko, iba po yung kanyang approach. Marami na po tayo nakita dyan tungkol sa Ebanghelyo. Una, ang sabi po dyan, ang Ebanghelyo daw po ay may pag-asa. Kung makikita niyo po dyan, ang sabi po dyan, the hope laid up for you in heaven. Ang isang Ebanghelyo, pag wala pong kasamang pag-isa po yan sa isa sa ingredients ng Ebanghelyo, yung gospel, meron pong pag-asa. Ayan po. Hindi lang po, itong pag-asa na po, hindi lang po ito subjective po sa atin, no? Meron po itong object, yung pag-asa po natin, meron siyang object, inaantay po natin, walang iba, kundi yung ating Panginoon na nasa langit. Pangalawa po, ang sabi po dyan, ang gospel po ay the message of the truth. Kung mapapansin niyo po yun, in the word of truth, parallel po yan, magkatabi po yan. Message, in the word of the truth, the gospel. Ito po ay mensahe ng katotohanan. Wala pong ibang mensahe na po, maliban sa Ebanghelyo ng Panginoon. The message of the truth. Yan ang pangalawa. Pangatlo po, ang sabi po dyan, ito daw po ay para sa lahat. Sabi dyan, sa 6 which has come to you, as in the whole world. Hindi lang po ito sa mga mananampalataya, sa mga taga-Colossus, itong Ebanghelyo po na ito, para po ito sa lahat ng tao. Hindi lang po ito para sa mga mayayaman, sa puti, sa mga maiitim, sa mga pinakamahirap, pinakamayaman, mga naaita, mga nakatira doon sa Eskimo na iglo. Lahat po yan, ang Ebanghelyo ay para sa lahat. Pang-apat po, ang Ebanghelyo po ay makapangyarihan. Ang sabi po dyan, it is bearing fruit. Meron po itong kapangyarihan. Pag ang Ebanghelyo ay dumating sa isang tao, hindi pwedeng hindi po ito magbubunga. Meron po prutas. Yan po ang Ebanghelyo. Ayan sabi dyan, it is bearing fruit. Yan. Amen po. Yan, pinapakita po ng detalye dyan, ng mga detalye po na dyan na kapag binasa po talaga po natin yung aklat ng mga taga-Colossus, may iintindihan po natin, yan pala ang ibig sabihin ng Ebanghelyo. Amen po? Kaya yun po yung ating unang rason. Po? Kaya po natin siya tinututukan. Pangalawa po, pangalawang reason po natin, gusto po nating makatiyak na ma-experience po natin itong mga pagpapalang ito ng Ebanghelyo pong ito. Na po, hindi lang po kasi ito dumating sa atin. Meron po itong benepisyo. May benefits. Hindi pwedeng wala po. At gusto po natin itong maranasan. Na po? At kasi po, hindi lang po dapat basta tayo naniniwala sa Ebanghelyo. Meron po itong benepisyo. Na po? At ito po yung problema po natin, mga kapatid. Na po? Mga mahal na kapatid, ang problema po natin ay yung false assurance. Akala nila, marami po kasi nag-claim na sila ay Kristiyano, pero kung susuriin natin yung kanilang mga pinagdadaanan, parang hindi yan ang ebidensya ng prutas ng Ebanghelyo. False assurance. Alam niyo po bakit po mga mahal na kapatid? No? Ang sabi po sa Biblia ng ating Panginoon, maraming ang tatawag. Naririnig niyo po ba yan?
Many will call by my name. Sabi ng Lord, hindi ko kayo nakikilala. Hindi ko po alam sa inyo, pero natatakot po ako doon. Personally po hindi ko po alam sa inyo, pero ako lang po yun. Malamang ganun din po yung inyong pakiramdam. Ito po? Kaya po, ito po, yung implikasyon po niyan. Kaya po sinabi ni Apostol Pablo na ito ay bearing fruit po mga kapatid. Hindi po kasi lahat ng mga religious experience po natin sa mga buhay po natin ay manifestation ng totoong prutas ng Ebanghelyo. Ulitin ko po hindi po lahat ng mga manifestation ng mga religious na experience po natin, hindi po ito ebidensya. No po? Bakit ko po nasabi? Unang-una mga kapatid, ito po, pakinggan po natin ito, salamat po sa ating Panginoon. Unang-una, sumunod ka sa isang sinner's prayer. Alam niyo po, marami po mga mananampalataya talaga ang na-born again dahil po sumunod sa sinner's prayer. Pero, napansin niyo po ba mga kapatid, ilan na po yung mga naimbitahan po natin dito na nag-sinner's prayer na hindi po natin isama kayo? Na po? Hindi po ibig sabihin, no? Kung sumunod ka doon, ikaw na po ay talagang tunay na mananampalataya. Kasi ang question po, di ba po sabi, isulat mo yan, yung kung kailan, anong oras ka na born again. Opo, tama po yun, wala pong problema po dyan. Pero ang tanong, ngayon, sumasampalataya ka pa rin ba hanggang ngayon? Amen po? Yun po yung question. Pangalawa po, bakit hindi po natin yung mga unang manifestation po ng Ebanghelyo? Palagay niyo po, kayo ay mabait. Di ba marami naman pong taong talaga mabait pag nakita po ninyo? Napakagalang. Employee of the month. Diba? Employee of the year. Napakabait. Pero kung susuriin po natin, yung bait na yan, hindi po yan nakaugat sa Ebanghelyo. Ano pa po? Bilib po kayo kay Jesus. Ang dami po kasi magbilib ako dyan kasi talaga si Jesus, nagpapagaling yan. Hindi po pwedeng bilib lang kayo. Dapat sumasampalataya po tayo. Amen po? Pang-sumunod po, marami kang alam na doctrines, mga salita ng Lord. Ang dami. No? Pag ikaw ay nakikipagkwento, ang daming alam na Bible verse. Tama po yan. Wala pong problema dyan. At salamat po sa Panginoon kasi meron po tayo niyan. Amen? Okay po lahat ng mga yon. Pero kung yan lang po ang inaasahan po natin at yun lang po ang pinagbabasihan po natin ng mga prutas, yan po ay unreliable. Hindi po yan pwedeng asahan ng mga prutas. Maliwanag po, nauunawaan po natin mga kapatid. Amen. Salamat po sa Panginoon. Kasi po, hindi lang po kasi pwede hanggang doon lang po tayo. Lalo na po kapag hindi po natin mahal ang kapatiran. Lalo na po kapag hindi po tayo sumusunod sa mga utos ng Panginoon. Lalo na po, pag dumadaan tayo ng mga pagsubok, hindi tayo talaga kumakapit sa Panginoon. Hindi natin mahal ang iglesia. Kahit meron pa po kayo ng mga unang manifestation na sinabi ko, kung wala po ito, ano po? Hindi po kayo tunay na mga Kristyano. Kasama po ako doon mga kapatid, disclaimer lang po, pinagpala po ako dito sa mensahe ko na to. Kasi pagpapalagin po tayong lahat. Ako din po. Hindi ko po sinasabi na ako po'y hindi po. Para po sa atin pong lahat ito. Amen po. Amen. Kaya importante po yung pangalawang bagay na nabanggit ko po. Kaya yun po yung gusto natin tutukan ngayong gabi nito. Itong napakagagandang prutas po na to. Na tunay na ebidensya
na talagang tayo yung mga born again. Tayo po ay binago ng Panginoon. Alam niyo po mga mahal na kapatid, bakit po natin ito pinag-uusapan? Kasi po, palagi po siyang binabanggit sa Bible. Lalo na po sa New Testament, yung salitang born again. Sige po, para baka isuyo nga po. Yan po, palagi po siyang binabanggit. No po? Yung salitang born again. Iba-iba lang po yung tawag, iba-iba lang po yung mga terminology, pero iisa po yung tinutukoy dyan, yung salitang born again. No? Halimbawa, yan. Sa John, sabi po ni John, sa chapter 3, verse 3, Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Sabi niya rin po dyan sa 5:24, Truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. Yan po yung muli po dyan, yung eternal life. Pagka po tayo ay born again, meron po tayong eternal life. Sunod po, sa 1 John, madalas na terminology na mga ginagamit ni John sa 1 John po, is yung born of him and born of God. Actually po, siyam na beses. Guhitan niyo po. Diba? Yan lang po yung mga example. Chapter 2, verse 29, 3, verse 9. Hindi ko na po nilahat. Kung meron po kayong notebook, kung siya po isulat, sulat po natin. Ang sabi po ni Peter, ayan po, since you have been born again, not of perishable seed, but imperishable throughout the living and abiding Word of God. Ayan. Pero alam niyo po ba, si Apostol Pablo ang pinakamaraming sinabi tungkol po sa salitang born again. Sige po. Hindi ko na po yan iisa-isahin, no? Yan po yung mga verses na nagpapakita ng description po ni Apostol Pablo sa born again. Hindi na po ako magtataka. Hindi na po tayo magtataka kung siya yung pinakamarami. Kasi po, naranasan niya po yan. At alam niyo naman po yung kanyang kwento. Ayan, diba? Kung meron po tayong mga yan, yung mga sinabi ko, yan, yung mga iba't ibang tawag, iba't ibang mga terminology, yan ang nagpapakita na tayo ay talagang tunay na born again. Amen po? Pagka meron po tayo nito, hindi po natin ito mag-question eh. Hindi po natin siya pwedeng pagdudahan. Diba? No? Yan po ang ibig sabihin pag sinabi po born again. No po? Kasi po yung kaisipan po ng iba, ako member ako ng CBF, born again ako. Hindi ako Katoliko, born again ako. Kabilang ako sa Baptist, born again ako. Hindi po yun yung, hindi po yun yung tunay. Ano? Ang question po, ikaw ba ay naka-experience ditong bagong puso? Bagong puso ba yung inilagay sa iyo ng Panginoon? No? Bagong spirito ba? Yung banal na spirito na tatak niya sa atin, yun ba yung ibinigay sa atin ng Panginoon? Naka-experience ba din tayo nitong bagong puso na pati ikaw, sasabihin mo, ano nangyari sa akin? Paano yung mga nakakita sa'yo, ikaw ba si ano? May kakambal ka ba? Iba ka na. Yan yung bagong puso na pinalit sa atin ng Panginoon. Yan yung po yung issue. Kaya pag ikaw ay na-born again, pati ikaw, magugulat. No po? May kakaibang nangyari po sa atin. At itong pagbabago po na to sa atin, hindi lang po ito dinagdag sa atin ng Lord. Bawal ka dyan ha. Bawal ka pumunta dito. Huwag ka kakain ito. Hindi po. Yung pagbabago na ito, na inilagay sa atin ng Lord, yung absolute na pagbabago.
sa mga words ni Apostol Pablo, I am a new creation. Ako'y bago ng nilalang. No? Nabago ang aking puso. Yan, pag sinabing born again. Amen po? At yun po yung gusto po natin tutukan sa gabi ito. Handa na po ba tayo? No? Paano na po tayo? Nandito na po tayo sa, kumbaga nasa climax po tayo ng salita ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Ay, walang maya. Ayan, thank you. Ayan. So, aalamin po natin no, sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. No, yung mga prutas, yung walang mga kaduda-dudang prutas ng Ebanghelyo. Hindi po tayo tututok po dyan sa aklat ng mga Kolosas. No? Ang gagawin po natin, yung aklat ni Juan. Doon po tayo sa 1 John. Sige po, makibuklat po kayo sa akin. Sa 1 John. Andiyan na po kayo? Salamat po sa Lord. No? Ito po ang aklat ni Apostol Juan. No? Meron pong pagkakatulad yung kanilang kung bakit po nila isinulat itong mga aklat po na ito. No? Sa aklat ng mga taga-Kolosas at aklat ni Juan. Meron po silang similarity. Ang similarity po nila, inaatake din po sila. Inaatake po sila ng mga false teachers, yung mga maling doktrina. Pero specific po kay John, ito kay Apostol Juan, ito po yung context ng sulat ni Apostol Juan. Dati, meron po silang mga kasamahan sa church. At ito po mga kasamahan po nila sa church, may natutunan po silang false doctrine. Alam niyo po, hindi po natin pwedeng pagbulaanan yung mga maling turo po sa iglesia. Nakakapasok po yan kahit sa iglesia. Ano po? Ayun po, no? May natutunan po sila. At itong mga mananampalataya na to, ayaw na po nilang mag-submit kay John. Kaya umalis po sila. Kaya ang sabi po ni Apostol Juan dito sa chapter 2, verse 19, kung sino po unang makakita, makikibasa po. Mr. Man, nandiyan ka na po. 1 John chapter 2, verse 19. Kahit na sila ay mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana sila kasama natin. Amen. Ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. Yan po. Yan po yung konteksto po niyan. Meron po silang mga kasamahan, umalis. Ngayon, ito po mga kasamahan po nila dati, gusto po nilang bumalik. Pero para hindi po para maging member ulit ng iglesia po nila. Gusto po nilang manghikayat. Kaya sabi na naman po ni John, sa chapter 2, verse 26, straighten nandiyan ka na ba? 26. 2:26. 1 John chapter 2 verse 26, isinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. Iyan. Kaya niya yan sinabi. Ang sabi niya dyan, sa English po, I write these things to you for those who are trying to deceive you. Nililin lang po sila. Gusto nyo nilang bumalik, pero nanghihikayat sila, sumama kayo dito sa false, yung natutunan namin doktrina. Sama kayo sa amin. Pero, hindi lang niya po ito sinulat ni John para po maproteksyonan po sila. Sinulat niya po, ang sulat nito, no? Para po, yung mga mananampalataya, doon sa kanilang iglesia, magkaroon po sila ng
assurance ng kanilang salvation. Kasi nalilito na sila eh. Ano ba? Born again pa ba ako? Pupunta ba ako sa langit? Teka, ano ba? Nalilito na ako. Siguro sabi ng mga mananampalataya. Kaya, sinulat ito ni John. Kaya ang sabi na naman niya sa chapter 5, verse 13. Sige po, makikibasa po. Wait, and so, First John chapter 5 verse 13. Sinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Amen. Iyan po ang sinabi po ni Apostol Juan. I write these things to you so you may know that you have eternal life. Kaya niya po yan sinabi. Yan po yung konteksto po niyan ng sulat ni Juan. Diba? Pero, hindi lang po sinabi ni Apostol Juan na, ito yung paraan para malaman nyo na meron kayong assurance. Basta naniniwala lang kayo kay Jesus, okay na. Hindi po. Nagbigay siya ng mga practical na test. Merong mga pagsubok. Hindi po yung pagsubok na dadaan mo siya sa matinding pagsubok. Hindi po. Meron pong test para malaman nila na yung mga prutas, yung manifestation, yung tunay na pagbabago sa kanilang mga puso ay tunay na prutas ng Ebanghelyo. Yung transformation. Amen po? Para malaman po nila na ito po'y walang katuda-duda. Hindi nyo maka-question na bunga ng Ebanghelyo. Doon po tayo sa test number 1. Ayun po. Yan po yung unang test na para malaman po niya na walang katuda-tuda. Ito yung prutas ng Ebanghelyo. Ang inyong pagbabago ba ay nakaugat sa Ebanghelyo ng mga apostol? Balikan po natin yung 1 John chapter 1. Yan. Makikibasa nga po sa Tagalog. Makikisuyo po. Sana po nakakasunod po kayo, no? Salamat po sa Lord, no? Makikibasa ka po. Kaya, buboy, ikisuyo po. Okay po. Yung buwan sa pasimula, yung aming narinig, yung nakita ng aming mga mata, yung aming namasdan at nahipog ang mga kamay tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay na nahayag at sa aming nakita at pinatotohanan sa inyo'y aming ipinabalita. Ang buhay na walang hanggan na kasama ang Ama na sa atin ay nahayag. Yung aming nakita at narinig ay siya rin namin ipinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Yesu Cristo. Amen. Ano po? Yung binasa ko po yan sa English po, yun ang aaral po. Hindi ko po siya masyadong naiintindihan. Parang ang hirap po siya ang dinig. Kasi po, pag sa English po, syempre po binasa ko yung po sa Tagalog. That which from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon and have touched with our hands, concerning the word of life, the light that was made manifest, and we have seen it, and testified to it, and proclaimed to you the eternal life, which was the Father, it was made manifest to us. That which we have seen and heard, we proclaim, and also to you. Tigil mo muna tayo doon. Alam nyo, kung hindi nyo po siya uupuan, ang dami po kasi mga ano po dyan eh, ang dami po mga subject, ang dami po mga main verb, subject, ang dami po mga relative clause. Alam niyo po ba, yung main subject po dyan, tsaka main verb, alam niyo po kung ano? Ito po, nasa verse 3. Which we have seen and heard, and we proclaim. Yan po yung main subject po dyan. We proclaim. Ano itong pinoproclaim mo, John? No? Ang pinoproclaim po ni John, dito mga kapatid, wait
was the beginning. In the beginning was the Word. Yung kanyang salita. Yung eternity past. Yung wala pa tayo. Since the beginning of time, nandun na siya, ang Diyos. Yun yung pinoproclaim namin. Hindi nyo kami pwedeng pagdudahan kasi nakita namin siya. Narinig namin siya. Nahawakan namin siya. Yan yung pinoproclaim namin. Ano itong pinoproclaim natin? Yung word of life, sabi po ni John. Yan po yung the word of life. Sino po yung word of life po na yan? Sino po? Si Jesus. Yan yung una pa. Since the beginning of time, eternity past, nandun na siya. Si Jesus. Yan yung pinoproclaim namin. At hindi niyo kami pwedeng pagdudahan. Kasi witnesses kami. Hindi lang ako, pati yung mga ibang apostol. Nakita namin siya gumawa ng himala. Nakita namin siya nagpagaling. Nakita namin siya umakyat. At yan ang pinoproclaim namin. Alam niyo po, itong pong ginagawa ni Apostol Juan, ini-introduce niya po ito sa kanila. Ang tawag po dito, ito ay prologue, prefix. Ano po? Ini-introduce nila sa kanila at napaka-importante po nito kasi gusto niya ipakita sa kanila na ito ang pundasyon natin. Ito yung pundasyon natin. No? Hindi po tayo pwedeng lumayo. Ito yung ebanghelyo natin. Ano po? Pag sinasabi po ninyo na kayo po ay born again, ito ba po ba yung pundasyon po ninyo? Ito ba rin po ba yung pinaniniwalaan nyo? Kasi kung ang ibanghelyo po ninyo, ang pundasyon po ninyo, kung naniniwala po kayo sa iba, hindi po tayo pwedeng basta-basta na lang naniniwala. Nakapanood ako ng ganito, ng turo ng Mormons, na-enlighten ako, nabago ako. Nakapanood ako kay, sino nga ba yung mga sikat? Si Brother Ding, sila Brother Ed, yung Sobiano. Hindi po pwede. Kasi kung Isus nyo ay iba sa Isus na ito, hindi yan, hindi kayo born again. Yun yung pinag-beauty paliwanag ni Juan. No? Ang tanong, ano ba yung Jesus nyo? Sino ba yung Jesus nyo? Ang Jesus niyo ba yung namatay, nabuhay, walang ginawang kasalanan, siya ay perfect? Yan po yung Jesus natin. Ano po? Kasi po, wala pong ibang mensahe ginagalang ang Panginoong Diyos, kundi yung mensahe ng Ebanghelyo ng mga apostol. Ang ginagalang niya, ino-honor niya, para pumilos sa banal na spirito, ay yung mensahe ng Ebanghelyo ng mga apostol. Yan ang dahilan kung bakit sabi ni Apostol Pablo sa Roma chapter 1 verse 16, alam naman po natin yan, I am not ashamed of the gospel. Di mo ba, Pastor? It is the power of God. First to the Jews and to the Gentiles. Kaya ang lakas din po ng loob ni Apostol Pablo na sabihin, kahit mga anghel pa, kahit makakita pa kayo ng mga aparisyon, kahit ako, dumating ako dito, sabi ni Apostol Pablo, kahit dumating ako at iba, yung tinuro ko, dun sa original na tinuro ko sa inyo, let him be accursed. Sabi ni Apostol Pablo. Ganyan siya ka-bold. Ganyan siya ka-tapang. Bakit niya nasabi ito? Kasi walang ino-honor ang Panginoong Diyos para pumilos ang banal na spirito sa tao, kundi ang ebanghelyo ng mga apostol.
Kung yan po ang inyong ebanghelyo, good po. Yan po ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Punta na po tayo sa second test. Ayan. Ano pala itong susunod na test natin para malaman natin na ito talaga yung prutas ng ebanghelyo. Ang sabi po dyan, na-enjoy ba natin yung fellowship with Jesus and with God? Ang sabi po dyan sa 1 John chapter 1 verse 3. Ipinapahayag na namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pakikipag-isa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Isinulat namin ito upang malubos ang inyong kagalakan. Ang sinasabi po dito ni John, mga kapatid na po, ito ang purpose ng aming proclamation. Una, para makasama kayo, sama-sama tayo. No? Tayo magkakapatid, isang pamilya tayo. Yan yung aming pinoproclaim. No po? Pero, hindi na po horizontal. No po? Ang importante sa Panginoon, yung vertical, yung relationship natin sa ating tatay. No po? Yun yung pinakamahalaga po sa Kanya. No po? At pag ikaw po ay na-born again, mga kapatid, mag-iiba yung pananaw mo sa Panginoon. Amen po. Dati kasi hindi mo siya nararamdaman eh. Hindi nyo yan nararamdaman, yung fellowship mo na yan. Hindi po. Hindi po. Ngayon po, nung tayo po ay na-born again, nai-enjoy na po natin yan. Meron na po tayong malalim na relasyon, malalim na pakikipagpisan sa Panginoon. No po? Na tayo po ay pag nananalangin, nararamdaman natin siya. Pag tayo po ay nagbuburi, nararamdaman natin siya. No po? Kasi, dati kasi, galit tayo sa Diyos eh. Sabihin, hindi naman ako galit sa Diyos. Hindi naman. Yes, ito naman ako. Akala nyo lang po yun. Kasi po, yung hindi po natin alam yung Diyos ng Biblia. Kasi kapag pinakita po sa atin yung Diyos ng Biblia, no? Ang sabi ng Lord, you should love your God with all your mind, soul, and spirit. All. Ang sabi ng Lord, no? Follow the Ten Commandments. Ang dami mga utos. Second commandment, third commandment, ang dami pa. Pag ikaw mister, you should love your wife. Pag ikaw ay Mrs., submit to your husband as the Jesus Christ submits to the church. Napakarami. Ang daming utos. Yan ba yung gusto ng Lord? Ang labo naman. Ayoko niyan. No po? Ayaw po natin ang ganong Diyos. No po? Pag may problema sa mundo, pag nakakabasa siya ng mga article na walang Diyos, paniniwalaan niyo. Madali siyang mapaniwala. O bakit kung may Diyos, bakit tayo nagka-COVID ng 2 taon? Kung may Diyos, bakit ganito yung nangyayari sa gobyerno natin? Bakit may gera? Bakit may misinformation, disinformation? Either paniniwalaan niya yun, maniniwala siya doon, o maniniwala siya na yung Diyos, yung likhang isip niya lang, na Diyos na super bait, na kahit anong gawin mo, because God is love. Okay lang yun, God is love. Likhang isip natin na Diyos, hindi yun yung Diyos ng Biblia. Basahin po natin yung Romans. Ang ganda po ng sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma habang binabalagtas niya po yung Ebanghelyo sa 8, 7, and 8. Sabi niya. Diyan po kayo. Sige po. Kayo po boy. Roma 8:7-8. Yes po. Roma 8:7-8. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay makipaggalit
lamang sa Diyos, sapagkat hindi nagpapasaklang sa kautusan ng Diyos ni hindi maaari, at ang nasa laman ay hindi makalugod sa Diyos. Yan. Ang sa English po niyan, alam niyo yung word sa English po niyan? We are hostile. Hostile tayo sa Panginoon. Hindi natin kaya sumunod. Yan po yung kalagayan po natin. Pero ano ang ginawa ng Panginoon? Nung tayo po ay born again, pinalitan niya yung mga puso po natin. Pinalitan niya ng bagong puso. Ngayon, umiiyak ka na sa Panginoon. Hindi na yung iyak na galit, kundi yung iyak na nag-uumapaw, yung overflowing na pagmamahal, pagdakila, pagmamahal sa Panginoon. No po, gano'n na po yung nararamdaman po natin. And Lord, pag nananalangin, even while we were yet sinners, Jesus died for us. Panginoon, salamat sa kabutihan mo. Salamat sa awa mo. Ganun na tayo panalangin. Ganun na yung ating damdamin. Yan. Pag sinabi, born again. Amen po? Amen. Yun po meron ka ng fellowship sa ating Panginoon. Nai-enjoy na po natin siya. Pangatlong test, huwag po kayong mag-alala. Siguro po, matatapos po tayo ng less G's, di ba? na mga 9, maganda po kasi ito. Siguro pagbigyan niyo lamang po ako. Ano po? Salamat po sa Panginoon. Sa third test na po tayo. Ayan, ito po. Sensitive na ba tayo sa mga kasalanan? Yan ang walang katuta-tuta na prutas ng Ebanghelyo. Sensitive na tayo. Sabi mo, bro, wala mong kasalanan eh. Hindi natin sinasabi na wala tayong kasalanan, pero sensitive na tayo. Maingat. Diba? Ang sabi sa 1 John, mali po ako ng verse. Chapter 1, verse 6 and 10. Ang sabi po dito, kanila po magbabasa. Kung sinasabi ninyo tayo yung ikipag-isa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo ay nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay lininis ng ating dugo ni Jesus na Kanyang anak. Ano po? Yan po no? Iba na yung pananaw po natin sa kasalanan. Generally, ang hindi kasi born again, walang pakialam. Diba? Meron nga po akong na panood. Siguro na dadaanan niyo siya kasi nabalita po siya eh. Kasi mahilig po ako manood ng mga sports. Isang basketballista, collegiate basketball player po siya. Ang ginawa niya po, nagkainitan sa UAP. Sinapak niya po yung kaaway niya. So yung kaaway niya, medyo nawalan ng malay. At itong basketball player po na ito, na-issue. Talagang medyo parang na-viral po yung kanyang news, yung ginawa po niya. No, hanggang sa pinatawad siya, hanggang sa sumulat po yung Office of the Vice President para po sa kanya. Para i-motivate po siya, na tayo nagkakamali, mga ganon, mga motivation. Hanggang sa nagkaroon po siya ng break, pinatawag po siya, nakapaglaro po siya sa PBA, professional, na punta po siya sa North Point, Batang Pier. Yun po yung pangalan ng pupunan. Binigyan siya ng chance, another list of pag-asa sa kanya. At sumali po siya sa naglalaro na po siya doon, sumali po siya sa Ligang Labas. Alam niyo po ginawa niya? Yung nakaawa niya po, binaril niya po. Yan ang perfect example. No? Wala kang kung ikaw ay hindi born again, wala kang konsensya, hindi ka pinapagabag. Wala sa'yo yun. Pero ngayon, kahit maliliit na mga kasalanan, dahil tayo ay binago ng Panginoon, sensitive na tayo. Kung baga, Panginoon, patawarin
mo po, nagawa ko na naman ito. Tulungan mo po ako. Kumbaga, dinadaguan mo yung dibdib mo. No? Panginoon, tulungan mo po na huwag na maulit ito. Panginoon, namatay ka po sa akin. Tulungan mo po ako. Ano po? Wala mga konsensya. Kasi pag meron tayong banal na spirito, yun po yung tatapusan ng Panginoon. Inuusay, binabagabag po tayo. Diba? Sa totoo nga niyan po, yung kasalanan ko ngayon, pinapalitan na po nila, paano mga maganda pa kami yan? Pasensya na po kayo. Anong tawag po sa mga chismosa ko ngayon? Ikaw talaga, marites ka. Ano bang tawag ngayon sa mga magnanakaw? Hold up, artist. Ano po tawag ngayon sa mga yung pumapatay ng mga sanggol? Di ba? Ano po tawag sa fornication ngayon? Consensual sex. Iibahin po natin yung tawag para hindi masyado para hindi makasalanan yung dati. Ang ganda. Ang tawag sa homosexual ngayon, gay. Kasi pag homosexual, nasa Bible po yan. Yun. Ganun. Diba? So ngayon, iba na. Kahit maliliit. Sensitive. Iba po kasi yung practicing ng sin. Diba? Iba din po yung sensitive ka na sa sin. Iba po yun. Yun na po yung pinalit sa atin ng Lord. Pang-apat na test. Balik po ako na lang yan ang verse. Pero ang verse po niyan ay John chapter 2, verse 3 to 6. Chapter 2, 3 to 6. Kung nandiyan po kayo, makikisuyo po. Kuya, diyan na kami. John, 1 John chapter 2, verse 3 to 6. First John chapter 2 verse 3 to 6. Nakakatiyak tayo na nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanyang katotohanan. Ngunit at tumutungad sa salita ng Diyos ay umihigit ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo talagang nasa Kanya. Sino mang nagsabi at nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng mamumuhay ni Jesus. Amen. Ayan po, no? Ayan po ang sumunod na test para malaman po natin na ito po'y walang kaduda-dudang prutas ng Ebanghelyo. Sinusunod ba natin ang kanyang mga utos? Ang sabi nga po ni John MacArthur, kilala po natin siya, tanungin po natin ang mga sarili natin kung talagang sumusunod po tayo sa utos ng Panginoon. Kung talagang po tayo mga born again. Yun po yung gusto niyo pong sumunod. Despite po ng mga pangyayari sa buhay natin, oposisyon, mga pagsubok, gusto natin sumunod sa Panginoon. Kasi kung ano yung inutos ng Panginoon, susundin natin. Kunyari po, may sinabi siya tungkol sa galit. Diba ba? Okay na magalit. Sabi na, okay na magalit. Ang masama pumatay. Pero kung sa isipan natin, diba? Pinagmumura mo natin yung mga kaaway natin. Kunyari, may nag-cut sa'yo, nasasakyan, muntik ka na madisgrasya. Sa isipan mo, utak lang mo ka. Diba? Mamatay ka na sana. Sana mahuli ka ng polis. Nahuli ka ng polis, balilin ka, patayin ka. Kung gano'n ang yun nasa isipan mo, sabi ng Lord, may impyerno po tayo. Sabi ng Lord, you are already committing
murder. Po. Kasi po, kunyari din po, sa adultery, ano? Wala naman akong number 2, wala naman akong number 3. Oo nga, wala kang ano. Pero kung pumupunta ka sa mga internet, ano naman yung mga website na binibisita mo? Hindi pwede na sa adultery, hindi kinakailangan magsama kayo sa mga. Hindi po. Ang sabi ng Lord, anyone who looks at a woman with lust is already committing adultery. May pagnanas. Amen? Yun ang Panginoon. Ano po? Sinusunod ba natin? Hindi po kasi pwede. Pupunta, 10 Commandments, parang pupunta tayo sa restaurant, sa karinderya. Second Commandment, ayoko niyan. Third Commandment, sige, pa-order ako niyan. Hindi po pwedeng ganon sa kautosan ng Panginoon. Dapat, kung ano yung kautos niya, sinusunod po natin. Amen po? Amen? At siya pa po kayo, last na po tayo, ang puri ng Panginoon. Ikalimang test. Ayan. Mahal ba natin ang mga mananampalataya? No? Other believers and Christians. No? Ang sabi po dyan, sa 1 John chapter 2, verse 9 to 11. Makikisuyo nga po dyan sa, dyan po sa, para pantay po, para steady. Nakita niyo po na Ate Eunice? Nakita mo na po? Amen. Ayan, ano po? Madalas po natin naririnig dyan, na binasa po natin, yung salitang brother. Ano po? Yung brother, hindi po dyan yung tinutukoy na, ako, kapatid ko si Brother Jerome, Sister Monique. Ang tinutukoy po dyan ng brother, ay yung kapatid sa Panginoon. Tayo. Ano po? Do you love other Christians? Huwag na po natin pag-usapan. I love yung mga brothers sa China, sa Korea, o dyan sa iglesia po natin ng mga katabi. Mahal ko sila. Opo, tama po yun. Ang pag-usapan lang po natin dito sa ating iglesia. Mahal po ba natin ang mga kapatid po natin? Alam niyo po, nung ako po ay hindi pa mananampalataya, napipilitan na po kasi sumali. Dati, ayaw ko po na iniimbitahan ako ng tatay ko dun sa mga Catholic po namin ng kinabibilan. Kasi yung tatay ko po relihiyoso. Hindi ko po, ayaw ko po yun. Para po akong, basta hindi ko po siya nararamdaman. Ay, napipilitan na po ako. At dati po, nung hindi pa ako nakakilala po dito, ang pakay ko pala, mapasagot ko po yun, si Sister Ethel. Yan lang po yung pakay ko po dito. Pero ngayon po, dahil binago ng Lord yung puso natin, puso ko, importante po sa akin na mapabilang ako sa inyo. Mahalaga po sa akin yan. No? Hindi po ako perfect, pero mahalaga po sa akin yung bawat isa po sa inyo. Hindi lang po nakikita, pero ano ng Lord yung puso ko. Sa anumang kaparaanan, ito po pinabahagi ko po sa inyo. Napapagpala po tayo lahat. Amen po. Alam niyo po mga kapatid po, isa sa pinakaunang-unang bunga ng banal na spirito, alam niyo po kung ano? Pag-ibig. Shampoo yan, di ba? Commercial po. Abang yan, iinom po muna ako. Kanino po nanay yan?
Sino po nanay niyo? Kaya nga pa, mabalik po ako. Yun po, yung unang bunga ng banal na spirito ay pag-ibig. Yun pa lang po kasi, yung unang-unang po yun, kung sasablay na po tayo doon, malabo, masunod natin yung iba. Naniniwala po ba kayo doon? Ito po, mahal ba natin ang kapwa natin mananampalataya? Di ba? Para bang ang implikasyon po nito, parang 30 years na tayo magkakasama, parang hindi ba wala kang track record na may itinulong ka. May sakit si ano, hindi mo man lang napag-pray. At parang wala ka dito, 30 years na tayo hindi ka umaatin. Kung ganon ang aking mga pananaw, hindi po tayo born again. Hindi po ako nagsabi niyan. Ang Panginoon. Ang sabi po dito, sa chapter 3, verse 10, huling verse po natin, sa 1 John chapter 3, verse 10. Nandiyan na po kayo? Sige po, kaya po po. Chapter 1 John chapter 3, verse 10. Dito narayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Yakob. Ang sino man hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos, ang hindi umibig sa kanyang kapatid. Ayan, di ba? Ang sabi po dyan, yung una na sinabi, yung hindi nagpa-practice ng righteousness. Yung pangalawa po, yung hindi umiibig sa kanyang kapatid. Alam niyo po, ilang beses po itong pinauulit-ulit ni Apostol Juan. Itong pag-ibig sa kapwa nating mananampalataya. Gusto niya po, maranasan po natin ito. No po? Yan ang pagpapatunay na tayo ay talagang born again. Hindi pwedeng yung hate your brother. Ayaw kong tunatin na friendly. Andiyan kasi yung kaaway ko eh. Naiinis ako pag nakikita ko siya. Hindi po pwedeng gano'n. We should love our brothers. Amen po. Amen. Yun po dapat. Sabi ng Lord, makikita ko, mapapatunayan ko, kayo'y mga alagad ko, kung kayo'y iibigan. Ano po? At yan po, mga kapatid, kung meron po kayo yan, yung mga manifestation, yung mga bunga na yan, pwede nyo pong sabihin na kayo po ay tunay na mga born again. Amen po? Purihin po natin ang Panginoon, sa Kanya po lahat ang kapurihan.